Good morning. Live po tayong napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Once again, it's Monday morning. Salamat po sa Panginoon at huwag tayong makalimot una sa lahat na magtagubilin, manalangin at atin po namang ihingi ng gabay sa Panginoon ang ating isang panibagong maghapong paggawa. Sa lahat po ng ating mga kababayan mula po dito sa Pilipinas hanggang sa ibayong dagat, muli po bumabati kami ng isang good morning. It's time to rise and shine. At ngayong araw po makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid po sa MCGI Bacolod City Chapter para po tayo ay sama-sama pa rin na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Naroon po ang ating representative sa Bacolod City, si Sister Angelica Batak. Sister Angelica, good morning. Rise and shine. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasabayan. Tayo ngayon sa Barangay 1, Bacolod City at kasama po natin ang mga kapatid mula sa MCGI Lacson Chapter. Lubos ko ang galak ng aking mga puso na makapag-abot po ng tulong ngayong araw na ito. Balik po sa inyo dyan, Kuya! Maraming salamat, Sister Angelica, at sa inyo po lahat dyan sa Bacolod City. Maraming salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa na tayo sa tulong at awa ng Panginoon ay maging maliit na kasangkapan na ang kanyang kabutihan ay makarating naman sa ating mga kapwa-tao. Babalikan ko po kayo mamaya at alamin natin sino po ang ating mga sasaklolohan dyan sa dako na inyo pong kinaroroonan. Salamat po at keep on shining, keep on caring. Sa mga mahihilig naman po sa Japanese food ngayong umaga, tuturuan tayo ng gumawa po ng oyakodon, ang tawag po nila. Paano ba itong ginagawa, niluluto? Panoorin po natin sa atin namang Cook It Right. Good morning, Kuya. Rise and shine, mga kasambahay. Good morning, Kuya. Good morning, Pangs. Ngayong umaga ay magluluto tayo ng isang recipe na mula sa Japan during the late 19th century. Yes, it is a popular comfort dish which combines savory and sweet flavors. Ang lulutuin natin ngayon ay oyakodon. Tara, magluto na ta. Let's cook it right. Uncle, ang oyakodon pala is a classic Japanese comfort dish. The name literally means parent and child bowl. It combines a tender chicken and eggs simmered together in a savory broth. Kaya pala meron tayong chicken na ingredient tsaka egg. Tama. For our first step, haluin natin ang itlog ng mga 70 to 80% lamang to avoid oversteering. Ang kaunting natirang puti ng itlog ay nagbibigay ng gradation ng dilaw at puti. Kung gusto mong mas lumitaw ang puti, haluin mo lang ng mas kaunti. Then, set aside. I-prepare naman natin ang sauce. Paghaluin ang water, sugar, soy sauce, sake, mirin, at kambo. Ibabad natin ang manok at hayaan ng 30 to 40 minutes. Sunod naman nating gagawin ay maglagay ng kaunting mantika at saka lutuin ang grated ginger over low heat. Kapag mabango na, idagdag ang white onion. Lutuin over medium heat for 3 to 4 minutes. Kapag medyo lumambot na, turn it off and let it rest for 5 minutes. Ibalik ang pan sa mahinang apoy, idagdag ang manok kasama ng marinade. At kapag kumulo na, turn the heat into medium-low and let it simmer for 7 to 8 minutes. Kapag tumalbog o luto na, alisin natin ang combo. Bago idagdag ang itlog, taasan natin ang apoy over medium-high heat, ilagay natin ang itlog at hayaan lang ng mga ilang segundo. Then, igalaw natin ang kawali para hindi dumikit. Gently haluin ng kaunti na parang gumagawa ng scrambled egg.
patayin na natin ang apoy. Then ibuhos agad sa ibabaw ng kanin. Ayan, ready to serve na ang ating oyakodon. Mga kasambahay, there are variations of oyakodon such as tanindon, which substitutes beef instead of chicken. At para naman sa mga vegetarian ay pwede naman tayong gumamit ng tofu instead of chicken. Yes, masarap to, Uncle, kaya tikman na natin to. Tara, kain na tayo! At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Busikol, masarap. Ang diatoms ang tinatawag po na jewels of the ocean. Ano ba ito at bakit tinatawag na jewels of the ocean? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. May isang klase ng organismo na kung siya lang mag-isa ay hindi nakikita ng mata. Ngunit when in colonies, visible kahit sa outer space. Nakikipagkumpetensya sa malalawak na mga rainforest sa pag-consume at absorb ng carbon dioxide. At pangunahing dahilan kung bakit ang karagatan ang major source at producer ng oxygen. Kilalanin natin ang mga microorganism na tinatawag nilang diatoms. Nakikita sa mga freshwater na lugar at marine environment. Ang mga diatoms ay mga single-celled algae na may silica-based wall na tinatawag na frustule na nagbibigay ng glass-like structure nito na may iba't ibang unique at intricate shapes. Kaya kadalasan ding nababansagan itong jewel sa ocean. May higit sa 100,000 species ang mga diatoms, making them one of the most diverse groups of algae on Earth. Nakadalasan lang may dalawang klase, ang planktonic o yung lumulutang sa tubig at benthic o yung nakadikit sa mga surfaces ng bato at mga halamang dagat. Ang pangalan nitong diatom ay galing sa Greek word na dia na ibig sabihin ay through at tomos na nangangahulugang cut na tumutukoy sa kakaibang pamamaraan ng cell division nito. Ang isang cell kasi ay nag-i-split into two identical cells kung nagre-reproduce ito asexually na tinatawag na binary fission. Nahahati siya into smaller equal size mula sa mas malaking isang buo. Kaya cut through sa English at diatomos naman sa Greek. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng mga diatoms sa lahat ng mga nabubuhat sa mundo. Pangunahing foundation or base ito ng aquatic food chain. Pagkain sila kahit ng mga maliliit na zooplankton at mga isda na pagkain naman ng iba pang malalaking mga sea creatures. Wala ang mga nasa itaas ng food chain kung wala sila. Ang 20 to 25% ng oxygen sa mundo ay galing din sa kanila. Nag-a-absorb sila ng carbon dioxide na nai-release din naman nila when they die, contributing to the carbon cycle and even nutrient cycle. Naibabalik nila sa lupa at sa tubig ang nagamit nila when they decompose. Even ang patay to fossilized microscopic na diatoms ay nagagamit pa sa maraming paraan. Ginagamit ang tinatawag na diatomaceous earth o yung lupa na gawa sa fossilized diatoms sa filtrations. Nakatatanggal ito ng impurities at contaminants. Abrasives gaya ng toothpaste at facial scrub. At natural na insecticide dahil nasisira ng mga tiny glass-like shell nito ang exoskeleton ng ibang mga insekto.
Pinapatunayan ng mga diatoms na hindi sa laki makikita ang kahalagahan ng isang bagay. Hindi man sila nakikita, in their multitude, they feed the living creatures in the ocean that eventually feed the rest of the world. Hindi directly nakikita ang relasyon nito sa ating mga tao. But with the aid of science and research, na imumulat ang ating kaalaman sa mga specific functions ng mga specific creatures at paunti-unting na ibabahagi sa atin ang karunungan ng perpektong disenyo ng kanyang wonders of creation. Normal lamang daw po minsan na sumasakit ang ating tiyan. Maaring ito ay dahil sa tayo nagugutom o kaya naman kung minsan po ay kinakabagan o kaya ay mali yung nakain natin. Minsan yung wrong food combination o kaya may nakain tayo na meron tayong intolerance. Pero alam niyo po ba na may mga klase daw ng pananakit talaga ng tiyan na hindi natin dapat na binabaliwala. Panoorin po natin sa ating Now You Know. Ang akala mong simpleng sakit lang ng ulo, pero may mga pagkakataong kailangan na pala itong dalhin sa doktor o emergency room. Alam ba ninyo na may mga uri ng sakit ng ulo na hindi basta-basta nawawala at maaaring senyales ng seryosong kondisyon na kailangan ng agarang gamutan? Isa ang tinatawag na thunderclap headache. Ito ay biglaan at matinding sakit ng ulo na parang kidlat sa bilis at sobrang sakit. Madalas ay senyales ito ng brain aneurysm o pagdurugo sa utak. Kung may makaramdam nito, kasabay ng pagsusuka, panlalabo ng paningin, pagkalito, dapat na dalhin agad sa emergency room. Mayroon ding sakit ng ulo na may kasamang ibang sintomas tulad ng pamamanhid, panghihina ng kalahating bahagi ng katawan, hirap sa pagsasalita o panlalabo ng paningin. Maaring senyales ito ng stroke at bawat minuto ay mahalaga na malapatan ng atensyong medikal dahil mas maagang magagamot ay mas mataas ang chance na hindi magkaroon ng malaking pinsala sa utak. Kapag ang sakit ng ulo naman ay may kasabay na sobrang taas na lagnat, paninigas ng leeg, pagsusuka, pagiging sensitibo sa liwanag at pagkaramdam ng matinding antok ay maaaring senyales ito ng meningitis. Ang meningitis ay isang impeksyon sa membrane na bumabalot sa utak na mapanganib at dapat gamutin agad. Kung hindi mawawala ang mga sintomas kasabay ng pagsakit ng ulo, ay dapat kumonsulta agad sa doktor. Kung may iba pang katanungan tungkol dito, maaaring magtanong sa pinakamalapit na healthcare professional sa inyong lugar. Napapansin ba natin kung gaanong kagaang sa ating pakiramdam kapag tayo ay marunong na magpasalamat? Papaano ba ito nagdudulot ng positibong pagbabago? Ito pong pagiging thankful, pagiging grateful. Panoorin po natin sa ating You Can Do It. Lahat tayo ay mayroong ipinagpapasalamat sa buhay. Ang gratitude o pagiging thankful ay ang appreciation sa mabubuting bagay na natatanggap natin sa ibang tao, at lalo na sa may kapal. At alam ba ninyo na ang pag-acknowledge o simpleng pagsabi ng thank you ay may mabuting epekto rin sa atin? Here's how being thankful can transform your life. It can improve your physical health. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong mapagpasalamat ay nakararanas ng mas kaunting sakit at feeling healthier pa. Ang grateful mindset ay nakakabawas din ng risk ng sakit sa puso. Kaugnay nito, gratitude can also improve sleep. Usually, ang mga taong thankful ay nag-e-engage sa mga aktibidad na sumusuporta sa healthy sleep, gaya ng pagkain ng wasto at pag-eehersisyo. Bukod dito, ang pagkakaroon ng positive thoughts o pagsusulat ng grateful sentiments bago matulog ay nakatutulong upang makatulog ng mahimbing.
Being thankful also improves psychological health. Pinapawi ng pagiging mapagpasalamat ang toxic na emosyon gaya ng pait, inggit at frustration. Napaiigting din ng gratitude ang feeling of happiness. Bukod dito, na-enhance din ng gratitude ang empathy at nababawasan naman ang aggression. Batay sa mga pag-aaral, ang mga taong grateful ay less likely na maghiganti kahit na ginawa ng masama at mas sensitive at may pangunawa sa damdamin ng iba. At syempre, being thankful opens the door to more relationships. Ang pagsasabi ng salamat o thank you ay hindi lang basta bahagi ng good manners ng isang tao, kundi nagiging daan din upang makabuo ng pagkakaibigan, lalo na sa mga bagong kakilala. Yan ang mabubuting bagay na maaaring mangyari sa iyong buhay kung ikaw ay magiging thankful. At huwag nating kakalimutan na sa lahat ng ating pasasalamatan, unang-una dapat ang Panginoon na nagkakaloob sa atin ng buhay at lakas. You can do it! Balikan na po natin ang ating mga kapatid sa dako ng Bacolod City at atin pong alamin sino sa ating mga kababayan ang ating sama-samang aabutin. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI para tayo sumaklolo sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Sa dako po na yan, balikan natin Sister Angelica Batak. Sister Angelica, good morning once again. Rise and shine! Yes po, Kuya, nandito po tayo ngayon sa Purok, Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City. At kasama po natin si Barangay Captain Cesar Relios. At kasama ko din po ngayon ang ating mga kapatid mula po sa MCGI Negros Occidental, Lacson Chapter. Dala po namin ang mga materyales na gagamitin po sa kanilang ginagawang fish pond ng mga tilapia. Tulad po ng hollow block, semento at buhangin. Nakasalukuyan po ngayon, Kuya, ay ginagawa na po nila. Kapano po masasabi niyo? Of course, marami pong salamat sa MCGI Cares. Sana hindi lang po yung barangay Wanang yung matutulungan ninyo po. Lahat sa buong barangay ng buong Pilipinas, sana matutulungan niyo po. Maraming salamat po sa inyo. Ayun, salamat po sa Diyos, Kuya. Salamat po sa Diyos, Kap. Kaisa po ang mga kapatid at masaya po sa puso na makasama po kami sa gawang mabuti. Bago po kami magtapos, Kuya, ay meron pong pagbati ang mga kapatid dito. And 3, 2, 1. Mula po dito sa MCGI Lacson Chapter, MCGI Cares, MCGI Shine! Maraming salamat, Sister Angelica, sa inyo pong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at tayo po ay sama-samang makapagpatuloy na maging maliit na kasangkapan na makarating ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapwa-tao. Dalangin ko po ang lahat na mabuti para sa inyo. Keep on shining and keep on caring. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Tunghayan naman natin ang kwento ng pagsisikap ng isang single parent at kung papaano niyang naitaguyod sa awa at tulong ng Panginoon ang kanyang anak na may special needs. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Juliet Reyes, 65 years old, at taga rito sa Imo City. Noon, masaya kami bilang pamilya. Kumbaga, namumuhay kami ng simple. Bali, may 4 akong anak at yung ikatlo ay autistic po siya. Nung maghiwalay kami, yung mag-asawa, nagbibigay naman siya ng sustento. Tapos yung mga anak ko nag-aaral. Ang ginawa ko nung hanap buhay ay magtinda-tinda ng kung ano-ano. Nag-personal collection ako. Tapos pagtitipid talaga yung ginawa ko. Kasi hindi ako yung palautang na halimbawa nagkulang o utang, ayoko. Kumbaga kung ano yung pera ko, yun ang pagkakasyahin ko. Pag may order, yun, pupunta ako dun sa kukuhaan ko. Kung minsan nga, para makatipid, nilalakad ko pa yan doon sa pagkukuhanan ko. Kumbaga laging iniisip ko makatipid lagi. Kaya talagang doon sa mga kapatid, mga kaibigan ko nakakilala,
yun, nakaalalay sila sa akin na pag inalok ko sila, hindi talaga sila makahindi. Kaya napapagkasya ko yung pang-araw-araw na gastusin. Kaya yun, sa tulong at awa ng Diyos, yun nakaraos sa ganun, nakapag-aral ng 2-year vocational course yung 3. Tapos yung isa naman, tinetherapy ko pa noon sa PGH. Tapos nag-aral din siya sa pilot noon. At nakaraos naman kami. Pag kinakailangan ko na umalis, yun, nag-aalaga yung anak kong panganay kung sino yung available sa kanila. Tapos yun, tinutulungan din ako ng Diyos na maalagaan siya kasi autistic, napakahirap alagaan. Yun sa tulong at awa ng Diyos, naturuan naman namin siya na yung araw-araw niyang gagawin. Kaya yun, as of now, nakakatulong ko na siya. Kasi wala naman akong kasama, malaki yung aming lupa na kinakailangan magwalis-walis, mag-garden, yun may katulong ako. Kuminsan siya yung taga-dilig, kung ano yung iuutos ko, nakakaintindi siya. Kaya yun, salamat sa Diyos. Bali yung panganay ko, nagtatrabaho sila sa Visa, silang 2. Tapos itong aking ikalawa na yun, medyo mataas na yung katungkulan niya. Kaya yun, may sumusuporta na rin sa akin. Tapos itong bunso, nasa Daegu. Bali, nasa mid-section sila na nakakatulong na rin sa akin. Kaya yun, medyo ang gaan na ng buhay ko ngayon dahil may mga katulong na akong mga anak na sumusuporta din sa akin sa pang-araw-araw na gastos at mga, syempre magpapatingin ka rin dahil may edad na, yung mga gamot, yun. Talagang tinulungan lang din ako ng Diyos na magpakatatag, maghanap buhay dahil talagang kulang. Kung susuko ka, ano namang mangyayari? Kaya kinakailangan mo talaga ng sipag, tiyaga at pananampalataya sa Diyos para mataguyod mo itong 4 mong anak. Napakagaan at saka may kapayapaan ka. Kumbaga yung pag-iingat, yung pagtulong sa akin, yung pag-alalay sa lahat ng mga problema. May Diyos na umaalalay sa'yo at gumagabay sa lahat ng problema. Manampalataya na may Diyos. Kasi pag hindi ka mananampalataya, walang mangyayari Pero yung nangyari sa akin yun, talagang yung pananampalataya, yung pagtitiwala, na may Diyos talaga na makapangyarihan sa lahat, na lahat ng problema mo, may tutulong, may aalalay. Kaya yun, manampalataya tayo na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi tayo pababayaan. Dahil sa nangyari sa akin na talagang walang pagkakataon na napabayaan kami ng aking mga anak. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang. Nagtanong naman po tayo sa ating mga kababayan para malaman ang kanilang pananaw tungkol naman po sa isang issue. Ito naman po sa atin pong viewpoint. Bilang isang ama, gaanong kahalaga sa iyo ang pagiging masipag para maibigay ang pinakamabuti sa iyong pamilya? Pakinggan po natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Nagsusumikap ako kahit madaling araw kung ano pagkakataon na mas malakas kumita, doon tayo magsisipag. Bilang isang amang masipag, ang pinakamabuting maibigay ko sa aking pamilya ay yung makalinga ko sila. Pagiging masipag kasi it caters sa lahat Yun lang naman, kailangan talaga magsipag ng magulang. Hindi pwede patulog-tulog sa panahon ngayon. Yun ang pinaka-number 1, pinakamahalaga talagang pagsisipag sa hanap buhay. Para mabigyan mo ng pangangailangan yung pamilya. Kailangan yung suporta, mga pag-aaral ng mga bata. Number 1 yan. Pagkain araw-araw. Ako tuwing 2:30, gising na ako Nang madaling araw para mamili
ng paninda, gano'n. Yun lang naman, kailangan talaga magsipag ng magulang. Hindi pwedeng patulog-tulog sa panahon ngayon. Gutom, abutin mo pag patulog-tulog ka. Kaya kailangan ng konting dagdag na sipag. Pag masipag, dagdagan mo pa ng konting diskarte. Basta nasa lugar, sa tama. Ganun lang naman kasimple. Ang pagiging masipag kinakailangan ng isang ama para matugunan yung mga pangangailangan ng mga anak at mahal sa buhay, pwedeng matulungan. Pagiging masipag mo sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, para tulad ko, isa akong delivery rider. Nagsusumikap ako kahit madaling araw kung ano pagkakataon na mas malakas kumita, doon tayo magsisipag. Kasi naman, may mga panahon na mahina ang booking sa trabaho. Sa line ng trabaho ko, may mga mahihinang oras, yun, medyo magpapahinga ka doon. Pero pag medyo, alam mo, malakas ang booking sa oras na yun, doon ka magsisipag. Bilang isang amang masipag, ang pinakamabuting maibigay ko sa aking pamilya ay yung makalinga ko sila, maibigay ko yung sapat na pangangailangan ng aking pamilya. Mga anak mo ay maibibigay mo yung pangangailangan nila at saka pangangailangan nyo sa pang-araw-araw. Mahalaga na maging masipag ang isang ama ng tahanan upang mabigyan niya ng magandang kinabukasan ng kanyang mga anak, may provide yung mga pangangailangan nila upang maging matagumpay din ng mga bata, upang sila ay magkaroon din ng takot sa Diyos. Malaki kasi pag sinabi mong masipag, pagiging masipag, kasi it caters sa lahat eh. Pag masipag ang ama, madadala niya ang kanyang mga anak, may gagayad niya sa mabuti, hindi mapapariwara, magkakaroon ng takot din sa Diyos, at higit sa lahat ay magkamit sila ng matagumpay na pamumuhay. Sa pananaw ng psychology, ang pagiging mabuting ama ay nangangahulugang responsable at masipag sa pagtustos sa pangangailangan ng pamilya, mula sa pagkain, edukasyon hanggang sa maayos na tirahan. Ang pagiging mahusay na provider ay nagbibigay ng sense of stability at seguridad na mahalaga sa emotional at mental development ng mga anak. Pero kung Biblia ang tatanungin, gaano kahalaga ang pagiging masipag sa isang ama ng tahanan? Dapat bilang isang padre de pamilya, huwag kang tamad. Kasi talagang magdadanas ang mga anak mo ng hirap pag tamad ka. Kasi sabi sa Biblia, ang isang magulang na tapat sa Diyos, nag-iiwan siya ng mana sa kanyang mga anak hanggang sa ikatlong sali ng lahi. Basahin natin yung 13:22. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kaniyang mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Yun, ang mabuti nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Yung taong lingkod ng Diyos, talagang malingap yun sa kanyang pamilya, kasi ang iniiwan niya hindi lang para sa anak niya, pati sa anak ng kanyang mga anak. Yun. Kaya meron tayong paniniwala na hindi tayo dapat nag-aaksaya ng grasya ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos, yung ating maitatawid o maisusubi. Kumbaga sa nagsusungka, subi ka ng subi, para kung ikaw ay masunog, meron kang panlagay dun sa mga butas-butas ng sungka. Kung alam mo yung sungka, no? Dapat subi ka ng subi para ikang pondo. Ganun ang isang taong masikap sa buhay.
At sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ating masamantala ang bawat mabuting pagkakataong mayroon tayo para gumawa ng mabuti sa kapwa at magparamdam ng pag-ibig. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. No. Nagugutom na ako, no? No. Wala kang dalila po. Wala kaya na hanggang like. Wait for it. Udah cerita to. Record ka. Kay porta. Nangit makakaon. No, nandutitong na po ako, no? Sa punong kain. Iya pa, mamaya na sandali. Kaya lang, saging? Saging? National. She's so White. White. Sabi may sorry. That's what. Salamat sa Diyos. Wait a minute. Tango. Manok yapon. Kulang ito farta. Good luck guys. Kami ko rin otak. Hindi. Tubugus. Bang. Hindi ka ba siya? Gan. Capsule. Thanks. Yan po ako na gusto. Yun. Yan. Set po. Kaso wala na ako. Yung ilang ko lang pera naman. Ito. Ito lang so. Hindi? Stepper. Soal. Ilak. Ilita. Basta. Thanks. Counter one? Kung sa terminal na may namo din no, saan na tagada may bugas na wala man sa dito. Yan. Oh, yan salamat sir Jack. Good. Yes, salamat sir. Ingatan niyo sir. Oh, tay. Amo biyahe tay. Diyan, likod mo. Dagat ng Nagpaway lang sa amin. So. Asaran mo tayo kung Sir, hirap sa inyo inintan lang pa ako. Parang igulat. May gutom na, gutom sir, gutom? Gutom ka dong? Ano tayo? Oo. Ito tayo. Saka bayad daw. Madat bang, nagyan naman nito tam. Sana na. Topo. Ako rin bayad na. Ako rin bayad na. Daraw. Ako rin bayad. Spawn na naman yung stos wala. Good. Good. Sige, kids. Bawat. Salamat naman. Ngayon lang kami nakatanghali. Hindi na pagkasin lakat. Surat na yung cake main. Oh, tapanoy. Hey, sa. Great. Lapot. Maraming salamat po. Salamat, friend. Ako ang muli details. Wait mo na. Harig sa mo. Thank you. Salamat sa Diyos. Salamat po ngayon kang kami nakakain. Wow. Sarap. Sweet ba na? The car had go. Salamat sa Diyos, ma'am. Wala na sa Sir, salamat sir. Inom sa kita. Tara na po kay yung mga dito nagbuat sa ito. Nilog. Tutuan. Ay. Kaya sarap. Salamat tayo guys. Salamat po. Kaya wala po kami kakain. This Harry. Awesome. Sa What copy?
Ay, come on. Then, nakatut ka siya. Salamat tayo, brother. Ayaw. Ito. Di po. Pata. Ito rin stay. Towards the plate. Okay. Tayo na ito. Yan. Na-focus. Paano to? Pula na mabubarta. Ay. Doha Adam. Isa sa kadam. Tiyama po. McDonald's. Is that? Apa yun? Sir, salamat sir. May pakapag na po. Si kami dalawa tigos kami. Pero po naman Japan. Salamat sa QC. Diba? Twitter yun ako. Kakaya. Sige na. Sige na. Access ka. Salamat sa Diyos. Take it out. Take it sa China, sir. Salamat sa Diyos. Bye-bye. Importante matulungan sila kasi kailangan nila yan. Dumaan kami sa gutom. So, nararamdaman ko rin yung pagkakita ko sa bata. Siguro kung makita sila kagaya nila tatay at hindi humihingi, dapat tulungan talaga natin. Salamat, nakatulong ako sa kanila, sa kanilang dalaw. Bahala kinagmay ako income at least naghatag ko sa isikataon na. Sa kinasingkasin mo yun nato ihatag nato sa ang atong gugma sa ilaha. Kung nalipay mo na akong natagangawas, nalipay po ko sir, oy. Kaya siyempre, proud kay kung maghatag ko sa isikataon ako. Alos lahat na tingin namin na walang-wala. Lagi kain kayo. Minsan kasi matumal yung benta. Minsan yung ibang pagkain namin na tinatapon lang. Kain ba lang sir? Dahil sa awa din. Tumulong hanggat kung anong pwede mo itulong. Di lang yun kaysa nakatingin ka lang. Kung may nakakita sa atin na organ mga anak natin, adapt nila na. Well din, pag-laki nila, tumulong din. Kami, wala man wala pang gisil daw. At kuha na lang may nag-amot-amotay para makapat may pan. Hindi ko na kaya matanda yung anak bitaw. Kaya lang, balag, wala min basta makatabang lang yun ni. Dagang bisaya nga panahon sa gana po nakay sobrang mga nakita nimo sa imong mitrabuan o pagkaon pero di kuan na nimo nya naday uban day nga naglisod ba wala ka kaon wala ka kuan pinaka-importante sa walang-wala ka kanang yung magtinabangay sa katao. Advantage man ko sa mga na may trabaho yan sila homeless. Ibali na kami ang masiro na mga pagmeder restaurant man ang trabaho mas favor sa mga mutabang gunato Coldpress. Hindi dapat pagdudahan kung kagustuhan talaga nating tumulong, itulong na lang tayo kung merong kahit sa anong paraan, anong kailangan ng tao galing sa loob natin, yun, ibigay natin. Dapat makasanayan talaga yung pagtulong, nakikita talaga yan dapat sa kabataan kasi yung kabataan natin, sila na naman yung huhubog sa magiging mga anak nila someday. Diligid ka na yung sakto nga manuhita sa tigisig katao nga nagkinalan sa atong tabang dapat lagi na action nato. Silang gidatong sa atong cashier sila makuhaan po ng ilang kuan ba ay lang kalisod. Dapat gid mga viewers nga mutabang ta sa atong sigitaw kay importante na sa atong pagkatao. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating ginagawang mga medical mission kasama po ang members ng Church of God International na ito po'y ating ginagawang walang pagtatangi. Ano man po ang inyong religion, ito po'y open po para sa lahat. Walang bayad, wala tayong hinihintay na kapalit. Tuloy-tuloy po ang ating pag-abot doon sa mga nangangailangan kahit paano ay mabigyan ng gamot. Meron pong pangangailangan ng problemang dental nila, ang optical. Nariyan po yung iba't ibang mga medical services na binibigay natin ng libre. At ngayon po ay patuloy ang atin pong ginagawang medical mission sa lokal po natin dyan sa Doña Orani, sa Pulangco Street, Barangay Doña Orani, Bataan. Nagpasimula na po ang ating registration kanina pa pong 5 o'clock in the morning. Tatagal po ito hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At kahit saan pa po kayong galing, hindi naman po ito exclusive sa mga taga Barangay Doña lamang. Kahit po yung mga kalapit barangay o yung mga within the area, o kahit saan pa kayo galing po. Kung meron kaming maipagsisilbi sa inyo, magsadya lamang po kayo dito. Wala naman kayo pong anumang
babayaran dyan. May kaunti tayong pangtawid gutom habang kayo po'y naghihintay na mapagsilbihan. Hanggang 9 o'clock po itong ating registration at lahat po na makakapagparehistro bago dumating ang ating cut-off ay atin naman pong tinatapos na mapaglingkuran sila sa kabuuan po ng maghapon. Tayo po ay makibalita sa ating mga kapatid dyan. Good morning po naman sa inyo dyan sa Orani, Bataan. Kumusta po? Anong balita? Rise and shine! Yes, good morning Kuya! Rise and shine! Live po tayo mula sa ating MCGI Clinic dito po sa Barangay Doña sa May Orani, Bataan. At gaya nga po ng sabi nyo Kuya, wala pa pong alas 5 ng umaga. Nagsimula na po yung pagdating ng ating mga kasambahay para po makapagpa-register sa iba't ibang medical services na i-avail nila ngayong araw. So kung makikita nyo lang po dito Kuya, sa bandang likuran ko po, marami na po tayong mga kasangbahay or yung mga patients po natin sa waiting area. Maging sa bandang kaliwa ko po, meron po tayong mga kapatid or yung mga kasambahay po natin na nakapila rin po para po sa kanilang medical consultation. And of course, patuloy pa rin po yung pagdating ng ating mga kasambahay na nagnanais pong magpa-check up. And of course, Kuya, kasama pa rin po natin ngayong araw ang ating mga masisipag na MCGI volunteers and staff. Ayan po sila. And of course, andito rin po sa ating lugar ang UNTV Mobile Dental and Optical Clinic na patuloy pa rin po nating katulong sa pagbibigay or sa paglilingkod po ng iba't ibang medical services para sa ating mga kababayan. At syempre po habang yung mga kababayan po natin ay naghihintay sa kanilang pila, ay meron na rin po tayong ipinrovide or meron po tayong inihandang almusal. Libreng almusal at mainit na kape po para sa ating mga kababayan habang sila po ay naghihintay, hindi na po nila kailanganing or hindi na po nila kailangang alalahanin pa po yung kanilang aalmusalin or kakainin para ngayong umaga. At gaya po na sabi niyo Kuya, sa mga nagnanais pong humabol, ay open pa rin po ang ating registration hanggang 9 a.m. So 9 a.m. pa po yung cut-off natin, kaya pwede pa rin po silang magtungo kung sila po ay nangangailangan ng atensyong medical or kailangan po nila ng consultation or medical check-up po. Maaari pa rin po silang magtungo. At narito po ang ating serbisyong handog ngayong araw. Meron po tayong adult medical consultation, pediatric consultation, at sa ating dental services, meron pa rin po tayong tooth extraction and dental cleaning. And of course, meron pa rin po tayong optical services with free reading glasses po iyan. At syempre po kung sila naman po ay resetahan ng ating mga doctors ng kanilang kailanganing gamot, syempre po available rin po yan ngayon din po sa ating MCGI Pharmacy for free. At gaya po na sabi natin kanina, para naman po sa mga pupunta sa ating venue dito po sa MCGI Clinic, dito po ito matatagpuan sa Polanco Street sa May Doña, Orani, Bataan. Kaya naman po, kung kayo po ay papunta dito, magmula po dyan sa kanto dahil nasa looban po yung ating venue, ay hindi na po natin kailangang mag-alala dahil medyo may kalayuan dahil meron po tayong umiikot po na MCGI libreng sakay na tricycle na pwede pong maghatid at magsundo po sa ating mga kababayan. Papunta po yan dito sa atin mismo sa ating MCGI Clinic. Kaya naman po, gaya po na lagi nating sinasabi rin Kuya na lahat po dito ay welcome. Basta po nangangailangan at mapapagservisyohan po natin. Lahat po rito ay welcome. Wala po tayong pinipiling anumang lahi, relihiyon, edad, kasarian, or ano pa pong group affiliations. At ito naman po ay lagi nating ipinagpapasalamat sa bawat pagkakataon na tayo po ay makagawa ng mabuti at makaabot po ng tulong sa ating mga kapwa na gaya po ng ating natututunang aral. At ito po muna ang update mula rito sa ating MCGI Clinic sa Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po once again sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na nariyan na nakikipagkaisa para tayo po ay magtulong-tulong, lingapin ang ating mga kapatid at ang ating mga kapwa-tao. Uulitin po namin, open po ito para sa lahat. Hindi po naman ito exclusive para po sa mga members lang ng Church of God International dahil lang atin po ay makagawa tayo ng mabuti sa lahat ng ating mga kapwa-tao, mai-exercise ang ating pananampalataya na bawat mabuting pagkakataon na maaari tayong makagawa ng kabutihan ay huwag nating ipagkakait sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Sabi nga po ng 3:27 ng Kawikaan, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay
na ito ay gawin. At ito po ay regular dito sa ating pong lokal sa Doña, Orani, Bataan every Monday. Huwag po niyong kalilimutan yan. From 5 to 9 in the morning ang atin pong schedule ng registration. Ganon din po yung ating every Friday naman po dito sa number 141. Ito po ay nandyan sa MCGI Charity Center po natin, 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Yan po ay every Friday naman. 5 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning ang MCGI Clinic po ay nakabukas para maglingkod po sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Ang MCGI Diagnostic Center naman po, located naman po ito sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apadit, Pampanga. Ito po'y Monday to Friday, bukas din po ito na naglilingkod naman sa inyo. Maaari din po kayo magsadya dyan, makapag-avail ng mga libreng serbisyong medical, dental, optical at lahat po ng mga available po natin na mga laboratory exams na maaari po ninyong mai-avail, provided yan po ay talagang galing sa mga reseta, rekomendasyon ng mga doktor. Kaya po yung ating mga doctors dyan ay nandyan naman at nakahanda para po mag-assist sa inyo. Makakuha din po kayo ng mga libreng gamot na atin namang ibinibigay. Kasabay po niyan ay mayroon din tayong ipinapamigay po ng mga wheelchairs, ng mga nebulizer, tungkod, yung mga walker, Basta't i-verify lang po namin kahit hindi na po kayo magsadya dyan sa aming mga charity centers, maaari po na ipadala na lamang po namin ito sa inyo, sa inyong mga lugar. At i-verify lang po namin yung mga informations. Umiikot din po yung ating mobile dental and optical clinic sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang unit number 1 po natin kasalukuyan ay nasa Pampanga, samantalang ang unit number 2 po ay nasa Laguna. Ang unit number 3 natin ngayon po ay nasa Iloilo naman. Samantalang itong ating po namang UNTV Mobile Dental and Optical Clinic ay nandyan ngayon, ongoing, ang ating pong paglilingkod sa Doña, Orani sa Bataan. At tuloy-tuloy po ito sa tulong at awa ng Panginoon ay amin pong pinagsisikapang maitaguyod na ang paglingap sa ating mga kapwa-tao, hindi man po namin kayo kapananampalataya o hindi man po kayo member ng Church of God International, ito po'y bukas para po sa lahat na tayo po naman ay makapagsilbi sa isang maliit na paraan sa ating mga kapwa-tao. Bahagi po ito ng ating pananampalataya na pinangahawakan natin ang mga katwiran ng Diyos na ang ating buhay ay iayon natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po yan dun sa 1.27 ng Filipos. At ang ating Panginoon din ang nag-iwan sa atin ng halimbawa na mabuti po yung magbigay. Sabi nga po doon sa sulat sa Gawa 20:35 na umalalay tayo, sumaklolo sa mahihina, alalahanin natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Siya ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Nagpapatuloy din po ang atin pong isinasagawang mass indoctrination at nasa day 11 na po tayo mamayang gabi. Alas 7 po Philippine Standard Time. Sana ipagpatuloy ninyo yung inyo pong pakikinig ng mga aral at doktrina ng ating Panginoong Hesus. Every Monday po ay sumasa inyo naman po ang ating segment dito sa Good Morning Kuya program na Rise and Shine. 6 o'clock po tayo nagkakasama-sama. Ang serbisyong bayanihan po ay atin pa rin po ipinagpapatuloy. Ito po ang ating mga public services na ginagawa pa rin. Mula Lunes hanggang Biyernes po ito, alas 4 po ng hapon. At tayo naman po ay sa isang maliit na paraan ay makaabot din at makatulong sa iba't ibang mga kaparaanan sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo naging pagantabay sa atin ngayong umaga, pero hindi pa po tayo tapos dahil magpapatuloy pa po ang programang Good Morning Kuya in a little while. Tayo muna po ay makikipagbalitaan at pagkatapos nito ay iba't ibang mga segments pa po ang inyong mapapanood dito sa ating programang Good Morning Kuya. Pansamantala, kami po na po ay magpapaalam sa inyo at mananatili pa rin na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, iwan po namin ang isang awiting nagsasabi na lakasan natin ang ating loob dahil hindi tayo iiwang nag-iisa kung tayo ay gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Sa kanyang rendition ng awiting Karamay Natin Siya, narito po ang melody para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
To God be the glory. Good morning. Laksa